And to talk more about these recent developments, we have with us former Senator Sonny Trillanes. Sen, good morning. Thank you for joining us. Hi, Senator. Ay, good morning po sa inyo, Angelo at Miss Angela. All right, Sen, ang daming, nagulat tayo lahat na ang daming kaganapan nangyari. Nagsimula po yung sa habulan ni Senator Bato na iba-iba kasing version ng lumabas ng una. Pero ano po talaga ang nangyari sa baba with regards to yung claim ni Senator Bato na rinesling daw siya? Ang nakarating po sa akin, base dun sa mga nandoon dun sa pangyayari na yon, ay nilapitan nila si Bato at iniinformahan nga siya na may ise-serve na warrant. Tapos itong si Bato ay nambuli doon sa mga arresting officers, tapos nagmaniobra para makatakbo siya papaloob. So, yun nga. At yung mga humahabol sa kanyang mga tao, actually mga staff niya. Mga tao okay. nila, hindi yung mga NBI na sinasabi nila. So, So, yun, kailangan ma-correct din yung impression na yun. buti na sabi niya yan, Sen. No? Tsaka yung, so, kasi may lumalabas na balita na coordinated daw prior yung supposed arrest ng NBI with initially at the time SP Soto. Totoo po ba ito na nag-usap naman sila nung una at si Senator Bato lang ang medyong yung claim nyo, yung nagmaniubra at tumakbo? Hindi po ako privy dun sa coordination ng NBI at saka ng Sergeant at Arms. Pero hindi naman po makakapwesto yung mga NBI agents doon kung wala silang prior coordination. At ano lang po 'yan, no? Yung pagse-serve ng valid warrant of arrest, ano 'yan, mandato 'yan ng mga law enforcers. At wala pong dapat nangyari dyan kung hindi gumawa ng eksena itong si Bato. Kasi ang president po nito ay nung si then Senator Laila de Lima ay ginawa ng kung ano-anong kaso, inimbentohan ng kaso ni Digong, siya ay nabigyan ng warrant, sumurrender siya voluntarily. Nung ako naman po, nung tinanggal ni Duterte yung aking amnesty at na-issuehan ako ng warrant ng Makati RTC, ay sinerve po yan ng pulis. Pumasok po yung pulis sa akin dun sa loob ng Senado while in session at binasahan ako ng Miranda rights doon at sumama ako voluntarily doon sa arresting team while in session yan. Kaya ay kung ano man yung pinagsasabi ni Cayetano na hindi ito nangyari before sa Senado, 2 beses na po nangyari yun. At alam niya yun, no? Kaya sana po wag po tayo magpadala dito sa mga kasinungalingan at paglilinlang ni Senator Cayetano, kasi ito po ang bottom line dito. Si Bato de la Rosa ay na-issuehan ng warrant ng ICC bunga ng investigasyon doon sa war on drugs noong panahon ni Digong. Kung maaalala po natin at lahat po tayo saksi dito, ay nag-utos si Digong ng mga pagpatay ng mga drug suspects at si Bato bilang PNP chief. Siya ang nag-implement nito, yung tukhang. Kaya libo-libo po yun nangamatay ng mga Pilipino that time. Bawal po yun. Ang mandato nila, serve and protect the people, pero pinagpapatay nila. Dito po sa atin, ang batas, pagka may kriminal, kinukulong, kung adik man yan, nire-rehab. Ganun po, pero sila pinagpapatay nila. Kaya po siya may warrant, hindi po inosenteng tao si Bato de la Rosa. Well, Senator, of course, a lot of people are asking, why are you there at the center of it all? How did you obtain the arrest warrant? And aside from that document, meron pa po ba kayong ibang hawak na document that will kumbaga parang para mapatunayan po yung arrest na yun kay Senator Bato de la Rosa, like a diffusion order from the Interpol? Ganito po. Unang-una, kaya po ako nandoon dahil may personal na request si Bato o national TV. Sinabi niya, samahan ko daw yung arresting team pagka-aarestuhin na siya. Sinabi niya po yan. Hinamon niya ako, kaya ayun doon ako. Ngayon, yung warrant na ipinakita ko sa media
ay galing po yan sa NBI. Iniimpormahan ko lang yung media at yung publiko para maintindihan nila kung bakit aarestuhin si Bato. Kasi kung hindi ipapakita yon, yung warrant na yon, magtataka ang taong bayan bakit inaaresto si Bato. Meron pong warrant. I was just informing the public kasi yung mga operatiba ng NBI, hindi naman yun yung primary task nila. They were just there to enforce the warrant. So ako, inimpormahan ko lang ho yung media dahil tinatanong po ako. But how did you know po na meron na pong hawak ang NBI? And how did you know that Senator Bato de la Rosa will be there at the Senate? Meron na po tayong mga impormasyon over the weekend na lalabas nga si Bato ng Lunes para nga doon sa leadership change sa Senado. Kaya yon ay inantabayan na natin dahil the past 6 months nawawala ito si Bato, di ho ba? Kasi kung maalala po ninyo, nung November last year, nag-announce si Ombudsman Boying Remulla na may warrant na. At dahil doon ay nagtago si Bato de la Rosa. So, for the past 6 months, hindi naman yan hinanap ni Secretary John Vic Remulla. Kaya ito na yung pagkakataon na mahuli si Bato at mapanagot doon sa libu-libong nangamatay nung mga EJ case. At doon sa impormasyon tungkol sa kanyang warrant, sabi ko naman po sa inyo, dahil nakikipag-ugnayan ako sa ICC, all this time, since 2017, nakikipagtulungan ako sa kanila para mabuo yung kaso ni Bato, Bongo, Digong, lahat. At so dahil doon, meron tayo din nakakalap na mga impormasyon. Pero ngayon po kasi under protective custody si Senator Bato ng Senado. No? Hanggang kailan po pwede protektahan ng Senado si Senator Bato de la Rosa knowing that sabi nga nung sa batas po, under the practice sa Senate, while in session po pwede yon at dapat po below 6 years lang po yung supposedly parusa nung kinakaharap na kaso. Yes. So, tama po kayo. Wala pong basihan ang protective custody na inisyu ng Senado. Wala pong resolution ang Senado na pwedeng masapawan ang isang batas. So, itong yung nasa saligang batas, 6 years and below, ang hindi pwede maaresto yung senador while in session. Pero pag higit dyan, kagaya nga nung mga sinahit ko na example sa akin tsaka kay then Senator Laila de Lima, hindi pwedeng gamitin yon na proteksyon. Itong crimes against humanity na inaakusahan kay Bato, ano po ito? Life imprisonment yon. Ngayon, ito po, yung mga legal remedies, sinasabi nila, humingi sila ng TRO sa Korte Suprema. Pagka hindi po nabigay ang TRO na yan, tapos pag nakakuha ng order from a lower court, yung mga authorities to reinforce yung ICC warrant, at pag sinerve yan sa loob ng Senado, ang aharang dito, whether sergeant at arms yan or senador yan, ay makakasuhan ng obstruction of justice. Ganun lang po kasimple. Pagka kailangan ng i-enforce ng kapulisan o NBI yung warrant, wala na pong pwedeng humarang kasi yung haharang ay pwedeng arestuhin mismo on the spot. On the spot. Dahil krimen po yun. That's what I wanted to ask Senator Trillanes. No, you're saying about an order from a reinforced order from the lower court. May coordination na po ba ngayon na alam nyo based sa mga info nyo with any lower courts to enforce that? Or can the police enforce the ICC warrant without any order from the lower court? Supposed to be po, since nagawa yan, ganyan po ang ginawa kay Digong, bakit hindi yan pwedeng gawin kay Bato? So, ito po, meron pong ICC warrant of arrest. Ito ay recognized po ito ng Korte Suprema natin na may jurisdiction sila nung panahon nung tayo ay membro ng ICC, ng Rome Statute. At itong warrant na to ay bunga ng investigasyon nung tayo ay membro pa. So yan po yan. Ngayon, ito po, yung pag-enforce ng warrant na to, may kaakibat na batas ito, yung Republic Act 9851. Ito yung international humanitarian law na local counterpart ng Pilipinas.
nakalagay po doon sa jurisdiction na section na kung merong akusado ng crimes against humanity na iniimbestigahan ng isang international tribunal, ang ating mga otoridad may surrender itong akusado na to doon sa international tribunal na yon. Kaya nga yun ang basihan kung bakit natin isinurrender si Digong. At hindi po yan ninalify ng Korte Suprema, hindi sinabing illegal, hindi sinabing unconstitutional. Kaya yun din pong batas na yun ang ginagamit natin as a basis kung bakit inaaresto at ite-turn over sa dahig itong si Bato de la Rosa. So if we go by the President, Senator Trillanes, ang nangyari kay former President Duterte, and the executive decides to effect an arrest this next few days, wala pong magagawa ang Senado to protect Senator Bato? Wala pong magagawa kahit 1,000 resolution ang gawin ni Cayetano, kahit ilang provision sa Constitution ang i-cite niya na hindi naman applicable, pwedeng gawin yan. At yung haharang dyan ay makakasuhan ng obstruction of justice. Sana wag tayo umabot sa ganon kasi yung ginagawa po nila, they're creating a constitutional crisis na wala naman. Pinoproteksyonan nila itong criminal na ito. International criminal po yan, si Bato. Hindi yan inosenteng tao. Kahit na anong paiyak-iyak niya sa TV, ay dapat nating tandaan, libo-libo po ang pinapatay nitong taong ito. Pero sabi niya nga po, kahit ano daw po grabe yung inyong preparasyon na para siya ay mahuli, ay nalusutan pa rin daw niya yun dahil kay Lord. What is your take on that or your comment? Alam nyo, kinikilabutan ako dito sa mga taong ito eh. Silang dalawa ni Cayetano, kung mag-invoke sila ng Diyos, parang ganun-ganun na lang eh. Alam naman po natin kung sino yung nasa tama, sino yung nasa mali dito. Sana wag na nilang invoke yung pangalan ng Diyos kasi lalo lang nakakakilabot at nakakagigil itong mga ginagawa nila. Sino ho bang kriminal dito? Sino ho ba nagpapatay ng libu-libong tao? Ako ho ba, yung mga NBI agents o si Bato? Ganun lang po kasimple yan. Well, of course, isa rin po sa mga hinahanap dito, where is Secretary John Vic Remulla in all of this? Over the weekend, kasama po yung kanyang departamento na nagsasabi na wala pa naman ICC warrant. What is your comment on that? Di ba po dapat Ganito siya yung po. nangunguna dito sa... Yun na nga po ang problema. Unang-una, nung November, ang nag-announce na may warrant na ay yung kapatid niya, si Ombudsman Boying Remulla. Last year Di pa mo yun. ba? Last year pa yon. Sinabi mismo ni Ombudsman Boying Remulla, nakita ko, may picture sa akin. Ano man yung tanungin niya? Di ba? O pangalawa, nung Sabado, sinabi niya, meron na siyang 10,000 pulis na may dragnet para daw hindi makatakas si Bato. Nalusutan nga siya nakaabot nga sa Senado. Tapos nung meron ng warrant na ina-announce na ando doon yung NBI, bigla namang humirit na wala daw valid warrant. Ano naman yung sana tinawagan niya yung NBI director, ano ba yung hawak nyo, valid ba yan? Sasabihin sa kanyang valid, o di mag-aresto na siya. Problema dito kay Secretary John Vic, nauuna yung press con bago yung accomplishment. Kaya yung mga pugante dito hindi na nahuhuli. Ganun po. Well, which leads me to my next question because a lot of people are saying also na anytime daw ngayon ay kayo daw po ang papalit bilang DILG Secretary. Is there an offer to you about that? Somebody talk to you about this? Wala po. Wala pong formal offer. But kung mangyayari man po yan na mapapalitan itong si Secretary John Vic Remulla, ay malaking po yan, benepisyo sa ating bayan. Kasi kaliwat kanan kapalpakan na po ang ginagawa nitong mamang ito. Well, if this is offered to you, will you accept it? Kung tayo po ay makakatulong, gagawin po natin yung ating tungkulin. Sen, since nandito na rin po kayo, tanungin ko po about yung status ni Senator Bongo sa ICC. Magkakaroon po ba ng warrant or do we expect him to be part of the case? Ang masasabi ko lang po dyan ay patuloy po ang investigasyon ng ICC. Tinatrabaho po nila yan para nga makamit yung hustisya. Kasi
isa si Bongo sa integral part nung buong war on drugs operations ni Duterte. Siya po yung paymaster at siya rin po yung leader ng isang sangay nung nung operations na yon. Well, former Senator, lastly, we haven't heard from the President yet, since the happenings yesterday. Ang si Senator Bato de la Rosa is, kumbaga, parang may panawagan kay President Bongbong Marcos, and he said, I hope President BBM will advise his law enforcement agencies to follow what the Supreme Court said. But right now, wala pa tayong naririnig mula sa kanila. Dapat po magsalita na rin sila regarding this kasi parang medyo po nakakabingi yung kanilang katahimikan. Palagay ko, hindi naman na po kailangan sigurong makialam sa mga operational matters ng presidente. At I am sure na itong mga different agencies naman ay because of what happened yesterday, I'm sure they will get their acts together in the coming days. Pinakalas na lang pala, nakita ko po, Senator, dun sa Facebook Live ni Senator Robin Padilla na kinakausap niya po si Senator Bongo. Sinabihan niya po na bayani, isang bayani itong si Senator Bato de la Rosa because of what happened yesterday. Your words on that po? Nakita naman po ng mga kababayan natin kung paano kumaripas ng takbo itong si Bato de la Rosa doon po sa mga nag-aaresto sa kanya. Hindi po yan bayani by any measure. Tapos hinamon niya ako na magpapa-aresto siya, samahan ko, pero nagtago siya. So I think the public knows very well kung ano talaga ang katangian ni Bato de la Rosa, which is isang duwag. As always, maraming salamat po sa inyong oras, former Senator Sonny Trillanes. Magandang umaga po. Salamat po.